Saksi sa Double B! Nasa linya na natin, Deputy Speaker Ronaldo Puno. Deputy Speaker, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning, Joel. Morning, Weng. Opo, kumpirmado po ba yung pagbibitiw po ni Speaker Martin Romualdez ngayong araw na ito? Parang, kasi kahapon, tinawag niya kami, Joel, sa meeting for siguro mga 4:30 ng hapon. At sabi niya sa amin na nasabihan niya yung president, ating Pangulo na magbibitiw siya today, ngayong hapon sa Kongreso. Magbibitiw, Congressman Ronnie, o maglilib lang? Hindi, magbibitiw na. Actually, last week, nag-meeting kami ng mga party leaders. Ilan linggo na yan, sinasabi ni Speaker na time for me to go, tatabi na ako, ganyan. Lagi namin sinasabi, wag naman, gano'n. So last week, yung ilang sa amin mga party leaders nag-suggest na ba't hindi na lang mag-leave kung talagang kailangan ka tumabi, mag-leave ka na lang. Inisip niya, sabi niya, sige, pag-isipan ko. Akala ko nung weekend na magli-leave siya. In fact, nung Lunes, nag-usap din kami, ang sabi niya, magli-leave daw siya. Pero ang kwento niya sa amin kahapon, sabi niya, papunta siya doon sa Malacanang. Sabi niya, kung leave lang ang gagawin ko, sasabihin ng tao na baka bumalik ako, umiiwas lang ako, na i-influensyahin ko pa rin yung Kongreso, ganyan. Kaya sabi niya, para naisip ko na lang, cut clean na lang. Sabi niya sa amin kakahapon. So, yun, ang alam ko, resign talaga, hindi leave. Okay. So mamayang hapon po magaganap ang turnover. Resignation ni Speaker, papalit yung bagong Speaker of the House. Sino po ang papalit kay Speaker Romualdez? Ang binanggit niya sa amin kahapon ay si Deputy Speaker Faustino Bogie. Bakit po si D ang napisil? I'm sorry? Bakit po si Congressman D ang napili na pumalit sa kanya? Well, kasi Deputy Speaker siya. So, next in rank siya. Pangalawa, isa siya sa mga leaders ng partido ng ating Pangulo, Partido Federal. At pangatlo, sa tingin ko, maganda ang kanyang relasyon sa ibang mga congressman. Ako lang, personally, kaibigan ko talaga, malapit talaga kami niyan. So, palagay ko kaya binanggit yan ng speaker sa amin. I think ang nangyari dyan, nag-usap si speaker at saka si majority leader. Opo. At nung naisip nila na baka na gusto niyang bumitiw ng talaga, tapos si Congressman D ang kanilang napagkasunduan siguro. Kaya binanggit nila siguro kay Presidente. Tingin ko, pumayag naman ang Pangulo. Kaya ganyan. Bakit turnover? Bakit hindi nagkaroon ng election para si Speaker? Declaring the Speaker's seat vacant, then magkaroon ng election. Bakit hindi po ganun process? Hindi, parang ganyan na mangyayari mamaya. Okay. Pag nag-resign si Speaker, mababakante yung posisyon, kailangan mag-elect kami ng bagong Speaker. So, ganun talaga. So, pwedeng lumaban ang ibang kongresista kay Congressman D kapag inopen ang plenary? O pwede naman siguro, karapatan naman nila yan. Di ba? Libre naman mangarap. Okay. Pero majority na ang tingin ko nandito sa panig na ito. Okay. Kung sakali po na may lumaban, matalo yung kalaban ni D, automatically ba siya yung minority leader ng House of Representatives or hindi? Hindi dahil sa rules ng House ngayon. Hindi na ganoon eh. Dati ganoon, automatic. Yes. Hindi na ganoon ngayon eh. Kasi yung mga hindi bumoto, sa isang tabi sila, boboto sila ng minority leader nila. Ganon yung proseso ngayon. At nandyan na, may minority leader na tayo. Wala naman magiging bagong minority dahil pareho rin siguro mga bugboboto for and against. Kaya tingin ko wala nang magbabago dyan. Okay, Congressman, linawin lang natin, magbibitiw bilang speaker, hindi naman siya magbibitiw bilang congressman. Oo. Mananatiling congressman siya. In fact, ang pangarap yata niya kayo pag uwi siya sa Tacloban at talagang magbababad siya doon. Parang ganun ang iniisip yata niya. Okay, sinasabi ni Congressman Toby Chanco, hindi daw matutuloy ito. Kung walang pagsang-ayon ang ating Pangulong Marcos. Ano po ang reaction niyo po doon, Congressman? Well, malamang, no? In fact, kaya kahapon nagpunta siya sa Malacanang, si Speaker. At nagpaalam siya kay Pangulong Marcos. So, yeah, definitely. Ganun talaga. I mean, kahit sino naman mag-speaker sa House, pag hindi mo
kasundo yung Pangulo, walang mangyayari sa Kamara natin. So, ganun talaga. I mean, kaya siya nagpaalam sa Pangulo. Okay. Okay. So kahit magkakaroon ng election mamayang hapon, Deputy Speaker Puno, swak na ika nga si Congressman D na magiging Speaker of the House. Wala na kayo nakikita pang malakas na iba na pwedeng lumaban sa kanya at pwedeng makuha ang speakership. Wala na siguro dahil nagkausap-usap na yung party leaders kahapon. At si Speaker ang nag-endorso din sa kanya. So sa tingin ko wala nang problema yan. Yung chairmanship po ng mga Yun. komite, Congressman Ronnie, ano mangyari? Tingin ko status quo. Ngayon, yung mga committee kasi napo-form yan ng mayorya, di ba? Yes po. Pagka umpisa ng Kongreso. So ang mayorya ngayon na maghahalal kay DSD kung matuloy yung resignation, pareho pa rin ang majority na yon. So hindi na magbabago kasi ginawa na yung proseso ng pagpipili ng committee chairman ng same group of majority congressmen. So palagay ko naman, by and large, more or less, wala nang palitan sa mga committee. No? Doon lang, sa liderato lang. Marami pong Deputy Speaker. Isa lang po si Congressman D bilang Deputy Speaker. May nagtatanong dito, bakit siya? Bakit hindi among si the Puno? ba't hindi si Ronnie Puno? Ang natatawa kayo, Kong Ronnie. Bago pa lang ako dyan. Nakababalik ko pa lang, Joel. Hindi, Si Didi naman Opo. Si Mas DJ. guwapo si Boji di sa Opo, akin. GD din na upo no? Opo. Sige. Abangan namin yung mga development. Kong Ronnie, salamat. Sir, thank Thank you. you. Thank you, Joel. Thank you, Ingat. Wayne. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo si Antipolo City First District Representative, Deputy Speaker, Ronaldo Puno, mga kapuso. Saksi Yun. sa Double B!